Umabot sa record high na 7.2 trillion pesos ang panukalang pambansang budget para sa 2027 na ito turnover na ng Department of Budget and Management sa Kamara. Ito ang huling national budget na ipinapatupad sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. kaya't mahigpit ang pagbubusisi ng Kongreso sa mga programa at proyekto na pagkakagastusan ng malaking pondo ng pamahalaan. Nagbabalik si Judea Bernardo. Na-turnover na ng Department of Budget and Management ang 7.2 trillion pesos National Expenditure Program o NEP sa Kamara ngayong araw, August 11. Ito na ang huling pondo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. in terms of implementation. Para sa fiscal year 2027, tumataginting na 7.2 trillion pesos ang panukalang pondo na ipinresenta ng DBM sa House of Representatives. Lumalabas na mayroon itong 6% itinaas mula sa 6.7 trillion pesos national budget ngayong 2026. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim De Leon, nakaangkla ang panukalang pondo sa Philippine Development Plan 2023 to 2026. Pinatutunayan raw nito ang commitment ng gobyerno sa pagtatayo ng isang resilient at inclusive na bansa. Katulad ng General Appropriations Act 2026 o GAA, nananatiling edukasyon ang prioridad ng Administrasyong Marcos Jr. kung saan umaabot sa halos 4% benchmark ng total spending ang nakalaan. In breakdown, naka-allocate ang 976 billion pesos sa Department of Education, 176.5 billion pesos sa Commission on Higher Education kasama ang ilang universities at colleges at iba pa ang pondong nakalaan para naman sa learning platforms kagaya ng TESDA. Sinundan ito ng Department of Public Works and Highways na paglalaanan ng 644 billion pesos at health sector na may 353.8 billion peso allocation. Nangunguna naman ang defense agencies sa mga nagtaas ng panukalang pondo matapos makitaan ng DBM ng 277.32 billion peso increase. Ayon kay Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, kagaya ng sinunod ng 19th Congress sa budget deliberations, hindi napapayagan ng Kongreso ang infrastructure project sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Magsisimula naman ang Kongreso sa pagtutulak ng diskusyon sa panukalang pondo sa Lunes, August 17, kung saan DBCC o Development Budget Coordination Committee ang uunahin. Habang magsisimula ang mismong budget hearing sa September 8 at matatapos ang lahat ng committee at plenary sessions, pati na rin ang paglalabas ng House General Appropriations Bill o HGAB sa October 9, 2026. Binigyang diin naman ni House Speaker Faustino Bogie D. III na sisiguraduhin ng Kongreso na maisasalin lahat ng plano sa mga programa. Mula sa 7.2 trillion pesos na ito, maglalaan ang pamahalaan ng 15.9% o katumbas ng 1.143 trillion pesos para sa pagbabayad ng debt burdens o yung mga kautangan ng bansa, habang ilalaan naman ng 25.5% o katumbas ng 1.833 trillion pesos para sa economic services. Mula rito sa Kongreso, ako po si Judea Bernardo para sa DATV News.